Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Dennis Villafuente, 28 at isang bombero. Minsan na akong umibig. Yung tipong nakikita ko na ang future ko sa babaeng mahal ko. Nakikita ko na rin siya na siya ang magiging ina ng mga anak ko. Subalit, siya rin pala ang magdudulot ng sakit sa aking puso. Minsan sa pag-ibig ay hindi pala sapat ang salita lang, na kahit ang pagpaparamdam ay hindi pa rin sasapat. Kailangan ng tiwala at honesty. Paano nga ba nagsimula ang aking kwento? Sa nasusunog na apartment ay nakarinig ng maliit na boses si Dennis. Help! Help! Please! Sinisikap ni Dennis na makapasok sa loob upang iligtas ang biktima ng sunog. Akala ni Dennis ay wala ng tao sa apartment na iyon, ngunit hindi. Mayroon pa at mukhang bata. Help us, please! Mommy! Muling sigaw ng bata. Natitiyak na Dennis na hindi lang nag-iisa ang batang iyon. Dahil sa pag-iyak ng mga ito, tarang tinutusok din ng kung ano ang kanyang dibdib. Malakas na sipa ang pinakawalan ni Dennis dahilan para masira ang pinto. Hindi niya alintana na ang nakapapasong init sa paligid. Isa siyang firefighter. Tungkol ni Dennis ang iligtas sa mga tao sa kapahamakan. Katulad na lang sa nangyayari ngayon. Where are you kids? Pasigaw na tanong ni Dennis. Hindi niya makita ang mga bata. Lalaki ang mga mata ni Dennis nang makita niya ang isang batang babae at lalaki. Hindi makalabas ang mga ito dahil natumba na ang kisame na ngayon ay natutupok na ng apoy. A firefighter! Please help us, sir! Sigaw ng batang babae. Basang-basa na rin ang mga ito. Hindi alam ni Dennis kung saktong naligo ba ang mga ito kasi buo pa naman ang kasuotan. Mukhang basang sisiw ang mga bubwit. Sir, help my sister first! Mulalas naman ang batang lalaki. Iyak ng iyak ang mga ito. Pero napansin ni Dennis na parang pinoprotektahan nito ang kapatid. Calm down kids. Pareho ko kayong nililigtas. Just don't move, okay? May pagsusuyong sambit ni Dennis. Tumango ang mga ito. Ginawa ni Dennis ang lahat upang makuha niya ang mga bata. Hanggang sa nagawa niyang makatawid. Mabilis na yumakap ang mga ito sa binti niya. Sa hindi malaman na dahilan ni Dennis na kahit nasa kapahamakan ba sila ay nakaramdam siya ng kasiyahan dahil sa pagyakap ng mga ito sa kanya. Sandali lang. Hinila ni Dennis ang kumot at pumasok sa banyo para basain ito. Ibinalot niya iyon sa maliit na katawan ng mga bata. Nang masigurado ni Dennis na hindi iyon basta-basta matatanggal, ay tsaka walang kahirap-hirap niyang binuhat ang magkapatid. No, hush kids. Ligtas na kayo. Pag-alon ni Dennis sa mga batang patuloy pa rin sa pag-iyak, habang sinusuri ng mga nakaabang na medic. Pero ayaw pa rin bumitaw ng mga ito sa kanya kahit pa matagal o natanggal na niya ang basang kumot sa katawan ng mga ito. Mommy! Umiiyak na sigaw ng mga bata at hinahanap ang ina. Nang ayaw pa rin magpatingin ng magkapatid, hinubad ni Dennis ang makapal na uniforme ng bombero at kinuha ang dalawang bata sa mga taga-medic. At siya na ang sumuri sa mga ito. Wala ba kayong mga sugat? Paso or anything na masakit sa katawan nyo? Tanong ni Dennis. Sa tansya ni Dennis ay nasa 7 taong gulang pa lamang ang mga ito. Sinuri pa niya ang malulusog na mga braso ng mga bata. Wala po. Wala po ako sugat. Pero kuya ko po. Umiiyak na sabi ng batang babae kay Dennis habang walang patid sa pag-iyak. Wala pong masakit sa akin, sir. Magalang na sagot naman ng batang lalaki. Ikaw naman. Wala rin po. Thank you po ah. Naluluha na pasasalamat ng bubuwit. Trabaho kong iligtas kayo. Kaya hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. My mother reminded us to be grateful for even the smallest gestures as your actions have saved our lives. Seryosong pahayag ng batang lalaki. Napangisi si Dennis. Matalino nga ito na parang hindi na isang bata. Alright buddy. So, pwede nyo bang sabihin sa akin kung sino ang kasama nyo ron sa apartment nyo? Tanong ni Dennis. Inaayos niya ang bimpong nakabalot sa maliit nitong katawan. We don't talk to strangers, sir, but you saved our lives. Ako po si Nate. Nate Sullivan. Kakambal ko po si Lily. Nice name Nate and Lily. Ako naman si Dennis Aragon. Pakilala ni Dennis sa sarili niya. Aliw na aliw siya sa mga bata. Ano po?
Kasama po namin kanina si Yaya Aba. Pero pinauwi na po namin siya kasi pauwi na rin po si Mami. Paliwanag ni Nate. Maliban sa yaya nyo, wala na ba kayo ba kasama? Umamin nyo na saan? Gabi na pero nasa labas pa rin ba siya? Sa hindi malaman na dahilan ay nakaramdam ng inis si Dennis. Lumalabas na pinapabayaan ng mga ito sina Nate at Lily. Busy po kasi siya dahil sa trabaho niya eh. Si Lily naman ang sumagot. Ang daddy nyo nasaan? Hindi po namin alam. Sagot ni Nate at bumuntong hininga. Jeep, kailangan ka namin dito. Sigaw ng isa sa kasamahan ni Dennis. Hindi pa kasi nila nasusugpo ang sunog. Nate, Lily, maiwan ko na kayo sa mga medika. Kailangan ko tulungan ng mga kasamahan ko. Paalam ni Dennis. Pareho pa niyang sinapong pisngi ng kambal. Sige po. Alam niyo po, kapangalan mo po ang daddy namin. Isa rin po siyang firefighter. Bilang sabat ni Lily. Magsasalita pa sana si Dennis nang muli niyang marinig ang pangalan niya. I'll see you when I see you. Nate, Lily. Hindi ba? Nate, Dennis din ang pangalan ng daddy natin at isa rin siyang firefighter. Di ba, Nate? Baling na tanong ni Lily sa kapatid. Yes. Sagot ni Nate at tumango pa. Siya na kaya yung daddy natin? Tanong ni Lily. That's impossible, Lily. Maraming kapangalan si daddy. Kaya baka hindi rin at huwag tayo umasa, okay? Sa kabilang banda naman, katatapos lang ng duty ni Felicia Sullivan. 29 years old na rin siya at isang surgeon doctor. Pauwi na rin naman si Felicia kasi alam niyang kailangan din na umuwi ng maaga ni Ava, ang babysitter ng mga anak niyang sina Lily at Nate. Bibili na lamang ako ng dinner namin. Gutom na rin kasi ako. Himala rin na hindi tumawag ang kambal ko. Naiiling na sabi ni Felicia. Nang tumunog ang cellphone ni Felicia, nakita niya na si Ava ang tumatawag. Hello Ava, pauwi na ako. Agara na sagot ni Felicia. Naguluhan man siya dahil umiiyak ang babae. Ava, ano problema? Penny, sorry. Iniwan ko ang kambal sa apartment niyo dahil sinabi nila sa akin na pauwi ka na. Pauwi na nga ako, Ava. Bakit ka umiiyak? Pinapahirapan ka na naman ba ng mga anak ko? Nababahalang tanong ni Felicia at agad nang sumakay sa kanyang kotse. Yung kabilang apartment kasi, Feli, nasusunog at lumipat na yun doon sa inyo. Sorry talaga. Umiiyak na sagot nito. Tila binuhusan ng malamig na tubig sa Felicia nang marinig ang sinabi ng babae at nagmamadaling pinaharurot paalis ang kanyang sasakyan. Hindi mapakali si Felicia sa biyahe, palamang ay umiiyak na siya. Nag-aalala siya at natatakot sa kaalaman na napahamak ang mga anak niya. Pagdating ni Felicia sa kanilang lugar, basta na lang siya bumaba at hindi na pinark ng maayos ang kanyang kotse. Ang mga anak ko! Nate! Lily! Umiiyak na sigaw ni Felicia. Nakita niya na sinusugpo ng mga bumbero ang sunog. Basta na lamang pumunta roon si Felicia. Nate! Lily! Bago pa man makalapit si Felicia sa nasusunog na apartment, ay may pumigil na sa kanya. Matipon ng mga braso ang yumakap sa baywang niya. Bitawan mo ko! Nandun ang mga anak ko! Kahit ano pa ang gawin, na pagpoprotesta ni Felicia, ay di hamak na mas malakas naman ang lalaki. Are you looking for Nate and Lily? Wala na sila riyan. Ligtas na sila. Sabi ng pamilyar na boses. Natigilan si Felicia. Pero bago pa man niya tingnan ng binata, ay napako na ang tingin ni Felicia sa nakahinto na ambulansya. Patakbong tinungo iyon ni Felicia. May babies! Humihigbing sambit niya dahil naroon nga ang kambal. Mami! Tawag ng mga ito sa kanya. Lumuhod si Felicia at niyakap niya ang kanyang mga anak. Oh my gosh! Akala ko may nangyari na sa inyo na masama. Hindi napigilan ng magkapatid umiyak habang yakap sila ng kanilang ina. We're safe na po, Mami. Iniligtas na po kami ni firefighter. Ani Lily. Samantala, parang nakakita ng multo si Dennis nang nakatingin sa babaeng pinipigilan niya kanina. Anakala niya ay nagkakamali lang siya nang marinig ang boses nito kanina. Nanatiling nakatingin si Dennis kay Felicia na umiiyak pa rin habang yakap ang kambal na iniligtas niya kanina. Oh, there he is, Ma'am. Siya po yung savior namin ni Lily. Sigaw ng batang si Nate, sabay turo kay Dennis. Nilingon siya ng dalaga at nang makilala siya ni Felicia ay namilog ang mga mata nito. Mariin lang nakatikom ang bibig ni Dennis. Gusto na niyang magkatanong o magtanong agad. Pero hindi niya alam kung paano simulan. Dennis, sambit ni Felicia sa pangalan niya. Inaasahan naman iyon ni Dennis.
na makikilala pa rin siya ng babae kahit 7 taon na ang nakalilipas. Simula nang maghiwalay silang dalawa. Bakit nga ba sila naghiwalay noon? Dahil lang iyon sa niloko siya ni Felicia at nalaman niya sa kanyang ina na may lalaking kinahuhumalingan ng nobya niya habang siya ay abala naman sa kanyang trabaho. Siyempre, bilang lalaki na nagmamahal ay mabilis na ubos ang pasensya niya. Nakipaghiwalay si Dennis kay Felicia. Mga anak mo sila? Mahinang tanong ni Dennis, sapat na upang marinig ni Felicia. Yes, and thank you for saving my kids. Walang emosyon na tugon ng dalaga. Hindi alam ni Dennis kung dalaga pa ang babae. Kasi nga, may mga anak na ito. Subalit ibang naramdaman ni Dennis sa tuwing tinititigan niya ang kambal. Sino ang ama ng mga anak mo? Kung ganun. Hindi na yun mahalaga. Mabilis na sagot ni Felicia. You tell me, Felicia. Hindi ako tanga para hindi ko mapansin ang malalaking pagkakawig sa akin ng kambal. Mariin na saad ni Dennis. Pinukol ni Felicia ng masamang tingin si Dennis bago tumingin sa kambal na nananatiling nakayakap sa kanya. Ambisyoso ka kung ganun, Dennis. Ambisyoso na ako, ambisyoso, Felicia. Pero gusto ko malaman na totoo. Napatiimbagang pa si Dennis. Sa labis na galit, halatang ayaw sabihin sa kanya ng babae ang totoo. Wala ka nang pakialam pa doon, Dennis. Baliwalang saan ang dalaga bago tinalikuran si Dennis. Mabilis na inakay ni Felicia palayo ang kanyang mga anak. Maski siya ay nabigla nang makita niya dito si Dennis, ang ex-boyfriend niya. Tapos ang liit pa ng mundo dahil ito pa ang nagligtas sa kambal at talagang nagulat si Felicia. Ganun nga talaga, pinagtagpo pa rin kayo ng tadhana dahil minsan nang pinagbuklod ang inyong buhay. Kahit ilang taon man ang lumipas ay talagang kagawa pa rin ng paraan ng tadhana upang magkita kayo. Felicia. Tawag na Dennis sa pangalan niya. Malalaki ang bawat hakbang ni Felicia. Kung hindi lang muntik na madapa ang anak niyang si Lily ay hindi siya titigil. Sorry baby, ayos ka lang ba? Worried na tanong ni Felicia. Ikinulong na Felicia sa kanyang mga palad ang maliliit na mukha ng anak. I'm fine, Mommy. Bakit po tayo nagmamadali? Inosenteng tanong ni Lily. Kasi baka magkasakit kayo ng kambal mo. Nilalamig na kayo eh. Sagot ni Felicia bago hinagkan ito sa noo. Hi, Sir Dennis. Napatingin si Felicia kay Nate. Humahabol pa rin kasi sa kanila si Dennis. Nainis tuloy si Felicia. Ano bang kailangan mo sa amin? May kailangan ba tayo pag-usapan, Felicia? Malamig na tanong sa kanya ni Dennis. Napabuga ng hangin si Felicia. Bumaba ng tingin niya kina Lily at Nate. Nilalamig na talaga ang mga ito. Kung gusto mo kong interrogate, ay sa ibang araw na lang, Dennis. Nakikita mo naman ang sitwasyon ngayon ng mga anak ko. Makaramdam ka naman sana. Masungit na saan ni Felicia. Alam ko, Felicia. Pero paano ako makakasiguro na magkikita pa rin tayo uli? May dahilan ka na naman para magtago. Napahilot na lamang sa sentido niya si Felicia. Kung may pag-uusapan man tayo tungkol sa nakaraan, fine. Magkita na lamang tayo sa susunod na araw. Nagtatrabaho ako sa ospital na malapit lang dito. Alam mo naman siguro yun. Hanapin mo na lang ako dun. Wait. Do you guys have a place to stay tonight? Salamat sa concern, Dennis. Iyon lang ang sinabi ni Felicia. Nag-check-in lang sa hotel si Felicia. Nasa Cebu kasi ang pamilya niya, kaya hindi sila makakauwi agad noon. Tapos nang paliguan ni Felicia ang kambal. Kumakain na ang mga ito. Hindi niya naiwasang pagmasdan ang kanyang mga anak. Mabuti na lamang at may nabilinan pa siya ng damit para sa mga ito. Ang mga apo ko, anak. Hindi ba sila nasaktan? Tanong ng ina ni Felicia. Kausap niya ito sa kabilang linya. Si Rowena Sullivan ang nanay ni Felicia. Retired doctor na ito at ganun din ang ama niyang si Alan Sullivan. Solong anak lang din sa Felicia. Maayos po ang twins, mama. Wala po silang paso o galos man lang. Salamat naman kung ganun, anak. Alalang-alala kami sa inyo. Bakit kasi ayaw ditong tumira ang makukulit mong kambal? Dapat lumipat ka na rin ng trabaho. Dito na lang kayo, Efeli. Maganda na po kasi ang trabaho ko rito sa Maynila, ma. Hayaan niyo na po, kukuha na lang po ako ng kondo. Matagal ko na rin kasi binabalak lumipat. Pahayag na Felicia. Ilang sandali pa ay natapos na ang pakikipag-usap niya sa kanyang ina. Pinatulog na rin niya ang kambal. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Felicia. Nanatili siyang gising habang matamang pinagmamasdan ng kambal kung may masamang nangyari sa mga ito baka ikamatay niya iyon. Kinabukasan, nagising si Felicia na wala sa kanyang tabi sina Nate at Lily. Napabalikwas siya ng bangon. Nate? Lily? Napasingap si Felicia nang madatnan ang kanyang mga anak sa sala kasama si Dennis. Ano ginagawa mo rito sa hotel room namin? Ang aga-aga pa.
Hindi ba dapat sa ospital mo ko kakausapin? Agara na tanong ni Felicia. Nakuha agad ni Dennis ang loob ng dalawang bubuwit. Sa center table ay meron ng nakalapag na breakfast. Mommy, good morning! Masayang bati kay Felicia. Morning, baby. Nandito ako para ilista ang mga pangalan nyo. May nag-donate ng good reliefs para sa mga biktima ng sunog. Pahayag ng binata. Kahit hindi na kailangan pa ni Felicia ang mga iyon, wala mang natira sa mga gamit nila ay kayang-kaya niyang bumili. Alright. Akin ang papel at ballpen mo. Ilalagay ko mga pangalan namin dyan. Muupo ka muna, Felicia. Hindi mo ako kailangang utusan. Uupo talaga ako. Breakfast pa muna, Mommy. Singit ni Nate at ininuro kay Felicia ang food panda. May coffee akong binili, Felicia. Napataas ang kilay ni Felicia. Bakit nga ba ginagawa ito ng binata? Nag-abala ka pa. Naiiling na tugon ni Felicia. Pero nang inabot sa kanya ni Dennis ang kape, ay tinanggap naman niya. Tinitigan lang ni Dennis ang pangalan na nakasulat sa listahan ng mga naging biktima ng sunog kagabi. Sa katunayan ay hindi na iyon trabaho pa ni Dennis, pero nagboluntaryo siya para lang makita ang mag-iina. Lily Sullivan. Nate Sullivan. Binasa pa ni Dennis sa isip niya ang magandang pangalan na iyon. Naunang lumabas si Lily at 5 minuto lang ang nakalipas ay susunod na si Nate. Single ang nakalagay na status ng dalaga. Here's my calling card. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Paalam ni Dennis. Sinulyapan pa niya sina Lily at Nate. Magaan ang loob niya sa mga ito at natutuwa pati ang puso niya. Dapat nararamdaman din ni Dennis na galit siya kay Felicia. Ngunit wala siyang maramdaman kahit na anong inis o galit. Kung mayroon man, ay sa kanya na iyon. Hindi na kailangan. Alam kong busy ka naman. Salamat na lang. Walang emosyon na sabi ni Felicia. Tumango at hindi na lamang nagsalita pa si Dennis. Sir, babalik ka po ba rito? Inosenteng tanong ni Lily sa kanya. Parang gusto na ulit yakapin ni Dennis ang bata. Hindi na anak. Lilipat din naman tayo. Isang gabi lang tayo dito eh. Sagot ni Felicia. Pero Felicia, hindi pa tayo tapos mag-usap. Bigyan mo rin ako ng personal na contact number mo. Sabat ni Dennis. Kumunot pa ang noo ng dalaga bago kinuha ang cellphone niya. Inilagay ni Dennis ang pangalan nito bago siya tuluyang umalis. As if titigilan ko siya. Gayong may hid na ako kung sino ang manang kambal. Bulong ni Dennis sa hangin. Umabsent muna si Felicia sa trabaho niya. Naintindihan naman siya ng head nila sa ospital dahil nasunugan nga siya ng apartment. Ngayon ay nag-iimpake na si Felicia dahil mag-check out na sila sa hotel. Hawak-hawak niya sa kamay si Lily at Nate. Muntik pang mapasingap si Felicia nang makita niya ang binata. Naka-casual na outfit lang ito, nakasandal sa hood ng itim na sasakyan. Felicia, Hi, sir. We meet again. Masayang bulalas ni Lily. Umikot ang mga mata ni Felicia. Parang kanina umaga lang kasi nagkita ang mga ito. Kung umasta ang anak niya ay parang umabot na ng 1 taon. yes, how are you? Wala ka bang trauma sa nangyari kagabi? Ikaw, Nate. Malambing na tanong ng binata. Wala naman po. Sabay na tugon ni Nate at Lily. Kahit walang sinasabi si Felicia ay alam niyang nanguhula na si Dennis kung sino ang biological father ng kambal. Nagtagpo ang mga mata nila ni Dennis. Nandun pa rin ang pamilyar na tibok ng puso ni Felicia. But I'm curious, kids. Bakit ba kayo kagabi? Naligo ba kayo? Nope. Naglalaro lang po kami ni Nate. May 10 minutes na po na umalis si Yaya Aba. Magalang na sagot ni Lily. And nakita po kasi namin doon na pinapanood namin palagi na kapag may sunog po, kung basa ka po ng tubig ay hindi ka didikitan agad ng apoy na hindi ka po mapapaso. Paliwanag ni Nate na ikinamangha ni Dennis. Napatingin pa si Dennis kay Felicia na tila may pagtatanong sa mga mata. Well, it's obvious na forte nila manood ng kung tungkol na sa mga bumbero. Kasi po gusto ko maging bombero, sir. Ako po gusto ko ay maging doktor katulad po ni Mami. Bulalas naman ni Lily. That's good, kids. Di ba lilipat kayo? Tutulungan ko na kayong maghanap ng matutuluyan, Felicia. Presenta ni Dennis. Ayos lang, pero may dala kaming sasakyan. Convoy na lang tayo. Okay, ikaw bala. Mahinang saan lamang ni Felicia. Ayaw na niyang makipaglaro pa kay Dennis at sumang-ayon na lamang siya. Mabagal ang pagtakbo ng sasakyan nito, kaya iyon din ang ginagawa ni Felicia. Hindi ba masyadong mahal dito, Dennis? Nababahalang tanong ni Felicia. Dinala sila nito sa isang kilala at sikat na condominium dito sa Metro Manila. Maganda kasi rito. Secured ang area. Sagot sa kanya ng lalaki. Hindi naman problema sa akin ang pera, Dennis.
Pero kasi baka hindi ko agad ma-fully paid ang kondo. May mga gamit pa ako na kailangan kong bilhin. Pati ng mga mahalagang papers ng kambal ko. Kailangan ko asikasuhin. Mahabang pahayag ni Felicia. Nabanggit mo naman yan ay, sige. Pag-usapan na natin ang tungkol sa sustento ng mga bata. Umawang ang labi ni Felicia. May nalalaman na talaga si Dennis at ang seryoso pa ng boses nito. Ano bang alam mo, Dennis? Malamig na tanong ni Felicia. Umigting ang panga ni Dennis at saka binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Pinanood lang ito ni Felicia habang inaalalayang makababa ang kambal at ito na rin ang nagdala ng iba pa nilang bagahe. Isang kondo nga ang kinuha ni Felicia. Malaki ito at may 2 pang kwarto. Hindi na siya nakatanggi nang ito ang pinili ni Dennis. Wow, Mami, maganda po dito. Kahit wala pang appliances. Nakangiting komento ng anak niyang si Lily. How about you, Nate? Baling na tanong ng binata kay Nate. Napanguso pa ang bulilit. Maganda naman po. Pero sino ka po ba talaga? Tanong ni Nate. Nag-iwas naman ng tingin si Felicia dahil hindi niya rin alam ang sasabihin niya rito. Kaibigan ako ng mami mo, Nate. Really po? Kung ganun po, i-close ka ni Mami. Namamangha na tanong naman ni Lily. Si Felicia naman ay iniwan muna ang mga ito. Naglilibot-libot muna siya para rin makabili siya ng mga gamit nila sa kondo. Nang mapagod ay bumalik na rin si Felicia. Ibigay mo na lang sa akin ang bank account mo, Denise. Para naibigay ko sa iyo ang kalahati ng binayad natin. Sabi ni Felicia. Napag-usapan kasi nila na maghahati sila sa babayaran nila sa unit. Here. Wika nito, sabay abot ni Dennis ng cellphone. Kinuha naman iyon ni Felicia at agad niyang inisend ang kalahati ng bayad. Total, ito rin naman ang may gusto. Heto, tago mo. Para rin sa mga bata, Felicia. Black card ang ibinigay ng lalaki kay Felicia at nagtataka siya. Hindi ko alam kung ambisyoso ka ba talaga o ano. Pero seryoso, Dennis. Paano ka naman nakakasiguro na sa'yo nga sina Lily at Nate? Mahinang tanong ni Felicia upang sa ganon ay hindi marinig ng 2 bulilit na abala sa paglalaro. Alam ko, dahil nararamdaman ko, Felicia. Sa mukha pa lang ay halatang halata na sa akin sila. Whatever. Dapat nga magalit ako sa'yo. Pero pinili ko ang huwag na. Nabanggitin ang nakaraan. Dahil wala naman ako mapapala pa. Nangyari na mga nangyari. Usal pa ni Dennis. Ako rin naman Dapat ngayon magalit din ako sa'yo. Pero aksay lang ng oras kapag magsusumbatan pa tayong 2. Isa pa, co-parenting pa rin naman ang gagawin natin sa kambal. Kaya kailangan nating maging civil sa isa't isa. Ma'am, sir, nag-aaway po ba kayo? Singit bigla ni Nate. Nasa tabi na rin ito si Lily. Kapwa silang napangiti kahit na bigla. No baby, nag-uusap lang kami. Tugon ni Felicia. Kala po namin ni Nate nag-aaway kayo. Seryoso po kasi kayo masyado eh. Uwi ka naman ni Lily. Mabuti pa. Doon na muna tayo sa konto ko. Lumipat na lang kayo rito kapag maayos ng lahat. Napataas ang kilay ni Felicia. Bakit naman kami titira sa kondo mo? Ayos na kami rito. Hindi magiging komportable si Lily at Nate. Kahit isang gabi lang naman. Bukas isasama kita mamili ng iba pang mga gamit. Pahala ka na nga. Tatalikuran na sana ni Felicia si Dennis pero mabilis nitong hinila ang kanyang braso. Oh, bakit? May kailangan ka pa? Nakalimutan mo to. Sagot ng binata. Sabay bigay sa kanya ng card. Walang nagawa si Felicia kundi ang tanggapin na lamang iyon. Alam niya kasi na hindi siya mananalo rito. What? This is your condo? Nabibiglang tanong ni Felicia. Katabi lang kasi iyon sa kondo na pinili ng lalaki at ngayon ay alam na ni Felicia ang dahilan. Sinadya nito ang lahat. Yes, come in. Pasok kayo. Magkapit-bahay po pala tayo, sir. Nakangiting bulalas ni Nate. Pwede rin po kami pupunta dito, sir. Singit naman ni Lily. Yes, anytime baby. Napairap lang si Felicia at nauna na siyang pumasok sa loob. Malaki at komportable naman sa loob. Kaya umupo na lang sa sofa si Felicia. Tumabi sa kanya si Nate. Tapos si Lily ay sa tabi naman ni Dennis. Malapit ng lunchtime. May gusto ba kayong kainin? Mag-order ako ng online food. Sabi ni Dennis. Wag na. Siguro naman na may pwedeng iluto sa kusina mo. Wala. Puro noodles ang stock ko dito sa kondo. Bihira lang ako umuwi dahil madalas ay nasa estasyon ako. Napahilot sa kanyang sentido si Felicia. Ikaw na nga bahala. So, what do you want to eat, Nate? Lily? Chicken curry po ang gusto ko. Ako naman po ay fried chicken. Yung wings po Tapos may fries and spaghetti po. Request naman ni Lily. Binalingan naman ni Dennis si Felicia. May gusto ka ba, Felicia? Kahit ano ay kinakain ko naman. Tumango na lamang ang binata at nagtipa sa kanyang cellphone. Noong dumating na nga ang pagkain na in-order nila, ay kumain na sila.
Mabilis nga lang tinapos ni Felicia ang pagkain dahil tumatawag sa kanya si Ava at hinahanap sila. Sinabi na lang niya na rito na may bago silang kondo at tatawagan na lang niya kapag maayos ng lahat. Nang hanapin ni Felicia ang mag-ama, naabutan niya ang mga ito sa kwarto ni Dennis, mahimbing nang natutulog ang kambal. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Habang pinagmamasdan ng kanilang mga anak ay tanong ni Dennis, dahil galit na galit ka sa akin ng mga panahon na yon. Ano ba bang saysay kung malaman mong tungkol sa pagbubuntis ko? Patanong na sagot ni Felicia. Nilapitan niya ang mga ito at umupo si Felicia sa gilid ng malaking kama. May karapatan pa rin ako malaman ng tungkol doon, Felicia. Alam ko, pero sa tingin mo ba ay maniniwala ka pa kapag sinabi kong buntis ako at ikaw ang ama? Dennis, naniniwala ka sa iyong ina na may iba akong lalaki. Dahil lang sa masyado kang busy at halos hindi na tayo nagkikita. Ayoko mas masaktan pa. Kapag inisip mo na nabuntis ako ng ibang lalaki, hinaing ni Felicia. Naalala niya kasi ang nakaraan niya iyon at ayaw na niyang balikan pa. I'm sorry. Masyado lang magulong isip ko nun. At sa nalaman ko ay talagang nawawala ako sa katinuan, Felicia. Kalimutan na natin ang nangyari, sabi ni Felicia at inayos ang kumot ng kambal. Magpahinga ka na rin, Felicia. Dito ka na. Tabi mo ng mga anak natin. Susala ako tutulog. Hindi umimik si Felicia. Lumabas na rin si Dennis. Napakaliit ng mundo namin. Sabagay, ganun talaga. Gagawa pa rin ng tadhana na paglapitin kayong tatlo. Nate, really. Sa ngayon ay hindi ko pa alam kung paano ko siya ipapakilala sa inyo. Alam ni Mami na sabik din kayong makilala ang daddy niyo. Bigyan niyo lang ako ng sapat na oras. Huwag na muna ngayon. Kausap ni Felicia sa natutulog ng mga anak. Ngunit kung tutuusin ay bakit nga ba patatagalin pa ni Felicia kung pwede namang sabihin ng mas maaga. Kinabukasan, naunang nagising si Felicia. Tulog pa ang kambal, kaya iniwan na muna niya ang mga ito. Good morning. Napaigtad si Felicia nang marinig ang boses ni Dennis sa kanyang likuran. Good morning. Walang suot na damit ang binata kaya tumambad sa harapan ni Felicia ang 6 nitong pandesal. Hindi niya napigilang mapalunok nang makita kung gaano kaganda ang katawan ng lalaki. Mukhang bagong ligo ito. At nanunuot pa sa pang-amoy ni Felicia ang aftershave at ang sabon na gamit nito. Bumili ako na sa store ng breakfast natin. Para pagising ng kabalay may makakain na sila. Tulog pa ba sila hanggang ngayon? Oo. Maya-maya ay magigising na rin yan sila. Kung gusto mo, isilipin mo na muna sila. Doon lang ako sa kusina. Magkakape. Ayos lang? Nahihiyang tanong ni Felicia. Yeah, sure. Go ahead. Pwede bang ipagtimpla mo na rin ako? Akit lang ako saglit. Tsaka ako susunod sa kusina. Tumango lang si Felicia at sabay na silang tumalikod. Grabe. Wala pa rin pinagbawa ang isang iyon. Guwapo pa rin at mas lumaki yata ang katawan niya. Komento ni Felicia. Marahan niyang tinapikan dibdib niya sa mabilis na heartbeat. Nang nasa kusina si Felicia, napanguso siya na makitang mataas ang kabinet na pinaglalagyan ng kape at creamer. Sinikap itong abutin ni Felicia. Pero, nangawit na siya, ay hindi pa rin niya nakuha ang mga kailangan niya. 4'11" lang kasi ang kaniyang height habang si Dennis naman ay 6 feet. Napasinghap si Felicia nang may humawak sa kanyang balikat. Napansin din ni Felicia ang mahabang kamay na umaabot sa cream sa harapan niya. Nakaramdam naman ng pagkagulat si Felicia nang maramdaman ang matigas na dibdib sa kanyang likod. Ang matapang na pabango ni Dennis ay nagbalik sa kanyang kamalayan. Ibinigay ni Dennis kay Felicia ang inabot niyang kape. Ngunit sa halip na umalis, lalong lumapit ito sa kanya. Pero nagkamali si Felicia dahil niyakap lang siya nito. Ang mga braso ni Dennis ay nakayakap na sa kanya. I miss you, Felicia. Bulong ni Dennis. Nahigit ni Felicia ang kanyang hininga at ilang beses siyang napakurap. Sorry, kung wala ako sa tabi mo nung pinagbubuntis mo pa sina Lily at Nate. Sorry, dahil naging makitid ang isip ko nun. Sorry sa lahat-lahat, Felicia. Please, magsimula ulit tayo. Dennis, ano ba yung pinagsasabi mo? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Felicia. Can I make it up to you? Please, hon? Nag-uusap na tayo, di ba? Ang sustento lang ng mga anak mo ang ibibigay mo, Dennis. Yeah. Pero gusto ko pa rin na pati sa'yo makabawi ako. Ayoko na co-parenting. Gusto ko na mabuo ang pamilya natin. Please. Dennis, ang labo mo naman. Pagkatapos mo kong pagtabuyan nun, ay ngayon basta-basta ka nalang babalik sa buhay ko. Wala kang idea kung gaano ako nasaktan nun. Saka alaman na wala kang tiwala sa akin. Na hindi naging sapat iyon ang pagsasabi lang na mahal kita. Pinaramdam ko naman.
Pero wala. Hindi mo pa rin naman ako pinagkatiwalaan nun. Felicia, Please, bigyan mo muna ako ng sapat na oras upang makapag-isip. Ang hirap ibalik ng tiwala ko sa'yo, Dennis. Sorry. Humihikbing sambit ni Felicia. Naramdaman naman niya ang pagtangon ni Dennis. maghihintay pa rin ako, Felicia. Hindi naman ako nagmamadali. Salamat. Nang magising ang kambal, nagtipon sila sa mesa para sa isang masarap na agahan. Napagdesisyon na nilang dalawa ni Dennis na sa hapon na sila pupunta sa shopping mall para bumili ng kagamitan. Pumasok na muna si Felicia sa ospital para magtrabaho. Talaga po? Pwede ka namin tawagin na daddy? Namamanghang tanong ni Lily. Hindi pa uli, bumabalik sa kanyang trabaho si Dennis. Gusto na muna niya makasama ang kambal. Yes, you can call me that. Aaron, my baby. Malambig na tugon ni Dennis. Sinusuklay ni Dennis ang buhok nito na umabot lang sa leeg ni Lily. Nasa tabi nilang nakaupo si Nate at pinagmamasdan lamang sila. Ganun po kayo ka-close ni Mami? Singit naman ni Nate. Oo, gano'n kami kaklose dati ng mami niyo. Hindi po kaya magsiselos ang totoong daddy namin? Inosenteng tanong ni Lily. Di yan. Yes. Sige po, daddy na lang yung tatawag namin sa'yo. Natutuwang bulalas ni Lily. That's better. How about you, Nate? Is it okay na yun na rin ang itatawag mo sa akin? Yes po. Magalang na sagot ni Nate. Ginulo ni Dennis ang buhok ng kanyang anak. Tara na, sundin na natin si mami. Wala siyang dala na sasakyan kanina. Hindi na napansin ni Dennis ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Nate na tila nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng lihim na kaalaman tungkol sa kanyang pagkatao at koneksyon kay Felicia. Hi, sa floor na-assign si Dr. Felicia. Tanong ni Dennis sa babae na sa inform desk. Saglit na nagpaalam ang dalaga sa kanya para tingnan ang computer nito at nang matapos ay sinabihan agad siya kung saang floor si Felicia. Agad ding nagpasalamat si Dennis at pinuntahan na nila si Felicia. Mami! Natigil naman si Felicia nang makita niya sina Nate at Lily na patakbong lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Hi! What are you doing here? Nakangiting tanong ni Felicia. Lumuhod siya para halikan sa pisngi ang kambal. Sinusundo ka po namin, Mami. Sagot ni Nate. Hindi na kailangan. Kahit doon na tayo sa shopping mall na magkita eh. Ayos na naman, para sabay-sabay na tayo. Hindi ka pa ba pumapasok sa trabaho mo, Dennis? May babysitter naman sila. Hindi mo na sila kailangan pang bantayan. Nag-file ako ng vacation leave. It's almost 3 years bago ko nakuha itong bakasyon ko. Masyado mo yatang pinapagod ang sarili mo sa work mo, Dennis. Naiiling na sambit ni Felicia. Nginitian lang siya ni Dennis. Let's go then. Sa labas na lang tayo mag-dinner. Baka gabi na rin tayo. Ang biglaang pagdampi ng kamay ni Dennis sa kanyang likod ay nagpagulat kay Felicia. Libo-libong kuryente ang kanyang nararamdaman. Mami, ito po. I like this. Bulalas ni Lily. Isang malaking dollhouse ang gusto nitong ipabili sa ina. Sure baby, kunin na natin yan. Mabilis na sagot ni Dennis. Gustuhin man ni Felicia na magprotesta ay wala naman siyang magagawa pa, kundi ang pagbigyan si Lily sa kapristo nito. Ako rin po, Daddy. Yung train po. Sabat naman ni Nate. Kanina pa napansin ni Felicia, daddy na ang tawag ng kambal kay Denise. Noong tinanong niya ang binata kung may alam na ito, ay nagkibit balikat lamang. Halatang ayaw sabihin ni Dennis, kaya hindi na nagpumilit pa si Felicia. Dennis, baka maubos ang laman ng cards mo. Huwag mo silang i-spoiled. Marami na tayong nabili. It's okay Felicia, ngayon lang naman to. Uulit yan, sige ka. Sabi ni Felicia sabay turo sa mga bata. Let them be. I want to spoil them naman. Kaya na natin sila na sa gusto nila. May pera pa naman ako. Ay nako, ewan ko sa'yo lalaki ka. Matapos ang matagal na pamimili, pinadeliver nila ang mga gamit sa kanilang kondo at pagkatapos kumain sa restaurant, umuwi na sila dahil sa pagod. Nakaiga na sa kamang magkapatid at tatabi na sana si Dennis nang mabilis na hinila ni Felicia ang braso ng binata na parang ayaw ni Felicia na pagpahingahin si Dennis. Why? Sino naman nagsasabi sa'yo na matutulog ka na? Nakataas ang kilay na tanong ni Felicia. Di pa ako matutulog. Gusto ko magpahinga muna sa tabi nila. Lalabas din naman agad ako, Felicia. Magpapantok lang ako. Sorry ka na lang. Hindi ka matutulog ngayong gabi. Dahil tutulungan mo kung mag-ayos ng pinamili natin kanina. Sige na, tara na sa kabilang unit. Anyaya ni Felicia sabay hatak kay Dennis. Pinapasok nila kasi ang nag-deliver pero hindi pa naayos ang pinamili nila. Dahil gusto ni Felicia na siya ang gagawa niyon. Doktor siya pero mas gusto niya na siya ang mag-organize ng bago niyang tirahan.
How's your day, Felicia? Tanong ni Dennis sa kanya nang magsimula na sila sa pag-aayos. Kayang-kaya ng lalaki na buhati ng isang sofa nang wala ng tulong si Felicia. Okay lang naman. May 2 pasyente ako inoperahan kanina. Successful naman ba surgery ng pasyente mo? Oo naman. Hindi pa sa pagbubuhat ng sariling bangko. Wala pang namamatay na pasyente ko sa mga kamay ko. Pahayag ni Felicia. Naniniwala ako. Nakangiting sabi ni Dennis. 1.5 oras bago sila natapos at tagaktak na sila ng pawis. Kahit may aircon naman sa loob ng kondo, na kung talagang pagpawisan ay ganoon ang nangyayari. Nagutom ako. Ikaw ba? Grabe, ako lang yata yung bumuhat sa mga mabibigat na gamit. Pero ikaw tong nagutom agad. Natawa pa nang malakas si Dennis. Tama naman si Dennis. Hindi niya rin alam kasi hinayaan si Felicia na magbuhat ng mabibigat. Sa nagugutom? Tara na, magdoodles na tayo sa kondo mo. Naglahad ng kamay si Felicia at nakangiting tinanggap naman niyon ni Dennis. Ang gusto ni Felicia ay huwag na muna silang magmadali. Alam niya kasi na madali lang naman ang magpatawad. Ngunit ang magtiwala ay isang napakahirap na gawain. Dahil ang pagtitiwala ay pundasyon ng relasyon. Kung mawawala ito, ay ang lahat ay magkakawatak-watak. Pagdating nila sa kabilang unit, ay naganda ng 2 noodles si Dennis para sa kanilang dalawa at balak pa sana ni Dennis na uminom ng beer pero agad na sinuway ito ni Felicia. Masama sa kalusugan ng tawang beer, Dennis. Paalala ni Felicia. Hindi na ito mawawala sa mga tao. Parang parte na rin ito ng buhay nila. Pangangatwiran ni Dennis na ikinailing ni Felicia. Kaya hanggat maaga pa ay kailangan, paunti-untiin mong sanayin ang sarili mo na walang beer ang nilalaklak. Naiiling na sambit pa ni Felicia. Kumain na nga lang tayo, doktora. Hindi naman talaga sila magpupuyat kasi noong natapos na sina Dennis at Felicia sa pagkain ng kanilang noodles ay pumambay na sila sa sala. Hanggang sa nakatulugan na nga nila ito. Ngunit nang magising sina Felicia at Dennis, kinabukasan ay magkatabi na silang natutulog sa sofa. Bagay sila no, Nate? Napabungis-ngis pa si Lily. Yes, bagay sila. Pero, bakit kaya sila magkatabi? Tingnan mo, Lily. Ang higpit ng yakap ni Daddy Dennis kay Mommy. Namamanghang sambit ni Nate. Yeah, okay lang sa'yo kung siya nalang daddy natin, Nate. I like him kasi. No problem. But what if siya na palang daddy natin, Lily? Because look at him. He saved our lives. But now, kasama natin siya. And I don't think so kung friends lang sila ni Mommy. He's so kind and so thoughtful. Yeah, tama ka, Nate. What if hanapin natin ang daddy ron sa working place niya? Swestyon ni Lily. Nagsalubong ang kilay ni Nate. What if nga na si Daddy Dennis ng biological father natin? Bakit naman natin siya hanapin? Nandiyan na siya, oh. Akap-akap si Mommy. As natin si Mommy? Or Daddy Dennis? Tanong ni Lily. Umiling si Nate. Wag, sasabihin naman sa atin ni Mommy kung siya na ang daddy natin. Sabi ni Nate. Baka hindi pa handa si Mommy na sabihin sa atin ng tungkol doon. Okay, we should keep an eye on them, okay, Lily? Okay po. Bigla ay natahimik sa Felicia. Nahihirapang kumilos dahil sa mabigat na bagay sa kanyang katawan. At doon narinig ni Felicia ang tila pagtibok ng puso ng taong malapit sa kanya. Hi, Mommy. Good morning. Good morning, Daddy. Bati ni Lily. Bago pa makapag-react si Felicia ay nasa ibabaw na pala ni Dennis ang kambal. Good morning, Mommy. Nagkatinginan pa sila ni Dennis. Nagising na rin pala ito na mukhang inaantok pa. Gising na sina Lily at Nate. Bulong ni Felicia. Alis na muna kayo sa ibabaw namin ng mami nyo. Nate, Lily. Agad namang sumunod ang kambal kaya nagawa ng bumangon nina Felicia at Denise. Pumwesto sa harapan nila ang mga bubuit. Bakit po kayo natutulog na magkatabi, Mommy at Daddy Dennis? Usisa ni Lily. Napahikap pa si Felicia at siniko niya si Dennis. Para ito ang sumagot sa tanong ng prinsesa nila. Hindi po ba ang friends ay hindi magkatabi? Lalo na kapag lalaki at babae po, Mommy? Singit naman ni Nate. Well, it was true. Pero napagod kami ng mami nyo kagabi. Dahil nag-organize kami ng mga gamit sa unit nyo. Nate, nag-noodles kami. Hindi na natapos pa ni Dennis ang kanyang sasabihin nang sumabat na si Lily. Nag-noodles po kayo ni Mommy? Bakit niyo po kami ginising ay? Natatawang maingat na hinila ni Dennis ang anak at hinagkan ito sa noo. Mahimbing na po kasi ang tulog nyo ni Nate, Lily. So,
Bakit nga po magkatabi kayo sa sofa? Napabuntong hininga na lamang si Felicia dahil ang aga-aga ay nasa hot seat na sila ni Dennis. Ang mga anak pa nila ang nag-interrogate sa kanila na parang may nagawa silang isang malaking kasalanan at sila'y hahatulan na agad. Doon na muna ako sa kusina. Ipagluluto ko kayo ng breakfast. Ang dami niyong mga tanong dyan. Parang mga reporter kayo. Komento ni Felicia. Daddy Dennis, help po natin si Mami na mag-cook ng breakfast natin. Maligayang saad ni Lily. Sure baby, tara. Sagot naman ni Dennis. Kahapon lamang sila nag-grocery, kaya puno pa ang refrigerator ni Dennis. Kahit anong gustong iluto ni Felicia ay makakapagluto na talaga siya ng marami at masasarap na ulam. What do you want for breakfast, guys? Malambing na tanong ni Felicia. Pinaupo lang ni Dennis ang kambal, saka siya lumapit kay Felicia. Fried egg, longganisa and fried rice, Mom. Scrambled eggs, cheese, and ham, and toasted bread. Mami, and hot choco. Request naman ni Lily. Okay, noted. Ikaw, Dennis, may gusto kay paluto? Ayos na ako sa request nila Felicia. Sagot ni Dennis. Nakaramdam pa si Felicia ng marahan na pag-aplos ni Dennis sa kanyang baywang na malaki pa rin ang epekto sa katawan ni Felicia. Pagpasensyahan mo na si Lily ha. Ganyan talaga ang mga request niya. Nahihiyang sabi ni Felicia. Gusto ko masanay Felicia. Kaya ayos lang naman sa akin. Bigyan mo na lang ako ng copy ng schedule nila sa school. Gusto ko hatid sundo sila. You're busy, Dennis. Nandiyan naman si Ava. Pwede naman ako maglaan ng oras at isa pa. Hindi pa nila alam kung ano ang role ko sa buhay nila. Ayoko rin silang biglayin. Paunti-unti ko munang kukunin ang loob ng mga anak natin, Felicia. May sinseridad na sabi ni Dennis na ikinangiti naman ni Felicia. Nag-effort pa rin ito para sa kanila. Para na makabawi si Dennis sa kanilang mag-iina. Paunti-unti. Hindi mo pa ba nakuha ang loob nila, Dennis? Mom, Daddy, ano po ang pinubulong-bulungan niyo riyan? Pa-share naman po, Daddy, Mom. Interested po kami sa ng kakambal ko. Right, Nate? Singit ni Lily. Hindi na kasi namalaya ni na Dennis at Felicia na magkadikit na ang kanilang mga braso at nagbubulungan na. Ang kamay nga ni Dennis ay nasa baywang na ni Felicia. Che, mga chismoso. Natatawang bulalas ni Felicia. Kung ano man ang pinag-uusapan namin ng mami nyo, ay sa amin na lang yun, kids. Sabat ni Dennis. Tumulis naman ang labi ng kanilang mga anak. Secret yarn? Nakataas ang kilay na tanong ni Lily. Oh, shut up dear. Mariin na sabi ni Felicia. Magtitimpla na nga ako ng hot choco mo, Lily. Daldal mo naman, anak. Nadulas sa bibig ni Dennis ang salitang iyon ay kinagulat ng kambal. Pero masyadong abala sina Felicia at Dennis na hindi pa nila napansin na iyon. Nate, you hear that? Bulong ni Lily sa kapatid. Yes. I'm not deaf, Lily. Sagot naman ni Nate. Nangalumbaba pa sila para lang panoorin ang kanilang mommy at daddy. I can feel it. Siya na talaga ang daddy natin, Nate. Me too, Lily. Oh, Kerian. Ano naman yung pinag-uusapan nyo? Napaigtad sa gulat ang kambal nang magsalita si Lily. Nothing, Mommy. Chorus ni na Lily at Nate. Here's your hot choco, young miss and young master. Sabat ni Dennis. Napabungis-ngis naman ang mga ito. Thank you, Daddy. Thanks po. Patapos na rin ang breakfast natin. Anunsyo naman ni Felicia. 2 araw pang lumipas ay nakabalik na rin sa school sina Lily at Nate. Grade 1 na kasi ang mga ito. Sila mismo ang naghatid at nandoon na si Ava, ang babysitter ng kambal. Ava, huwag mo muna masyadong dibdibin ang nangyari, okay? Ang mahalaga ay ligtas naman sila. Nakangiting sambit ni Felicia kay Ava. Halatang nagsisisi pa rin kasi ito. Kaya panay ang pangingin nito ng paumanhin kay Felicia. Nagkataon lang din kasi na kailangan na ako sa bahay. Dahil kung hindi ko iiwan roon si Nate at Lily hanggat hindi ka pa nakakarating sa apartment nyo. Wika ni Ava. By the way, Ava, alam kong kanina ka pa nagtataka kung sinong kasama namin ngayon. Nilingon ni Felicia ang mag-aama na kanina pa naghihintay na mapansin nila ni Ava. Yaya Ava. Sigaw ng kambal at lumapit na sila sa yaya Ava nila. Tumabi naman si Dennis sa kanya. Si Dennis pala, Ava. Siya ang dati ni Nate at Lily. Pabulong na sambit ni Felicia upang hindi marinig ng dalawang bulilit. Nice meeting you po.
Pakilala ni Ava kay Dennis. Bumati naman si Dennis at hanggang sa magpaalam na rin sila sa isa't isa. Nang umagang iyon naman ay nagkaroon ng surgery si Felicia sa pasyente niya. Kaya naman late na noong naisipan niyang mag-lunch. Hey, doktora. Nagulat si Felicia nang tawagin siya ni Dennis. Nalaki ang kanyang mga mata. Higit na nang makita ni Felicia ang ponpon na bulaklak at paper bag na hawak ni Dennis. Ay, si doktora may boyfriend palang bumbero. Hirit ng nurse na kasama ni Felicia sa OR. Sinuway niya ang dalaga pero tumawa lang ito. Nang lumapit si Dennis sa kanya at hinalikan siya sa noo. Mabuti na lamang ay nakapagpalit na ng uniforme niya si Felicia kanina. Anong trip na naman to, Dennis? Seryosong tanong ni Felicia. Nagkibit balikat si Dennis. Gusto lang kitang dalhan ng lunch mo. Ibaw ng mga anak natin. Ikaw lang wala. Sagot ng binata. Nag-abala ka na naman. At bakit ka nga pala naka-uniforme? Akala ko ba yung bakasyon mo? Magtatatlong araw pa kaya? Bumalik na ako. Pwede ko namang makuha ang bakasyon ko sa susunod. Malay natin na mas kailangan ko pala noon next time, di ba? Alright, doon na lang tayo sa lab ko kumain. Ani Felicia sabay hila kay Dennis patungo sa opisina nito rito sa ospital. Felicia, anong oras ka mag-out mamaya? Mamaya pang 5 p.m. Dala ko ang kotse ko, Dennis. Kung balak mo kong isabay sa kotse mo mamaya. Mag-apply na kaya ako rito sa ospital nyo bilang medic o sumama sa rescue team para araw-araw na tayong papasok at uwi. Isang sasakyan lang naman ang gagamitin natin. Makakatipid pa tayo ng gas. Ano sa tingin mo, Felicia? Tumigil ka nga, Dennis. Ang ganda-ganda ng trabaho mo tapos lilipat ka rito. Naiiling na sabi ni Felicia. Tinanggap ni Felicia ang bulaklak na bigay sa kanya ni Dennis at ito pa mismo ang nag-asikaso sa kanya ng pagkain. Wala ka bang girlfriend, Dennis? Bakit hindi ka magkaroon ng pamilya? 8 taon nang nakalipas kaya nakakapagtaka talaga kung bakit hanggang ngayon ay single ka pa rin. Wala. I'm so busy para pumasok ulit sa relasyon and besides, may pamilya na ako. Pero hindi lang ako aware. Makahulog ang sagot ni Dennis. Huwag mong sabihin na magsusumbatan na naman tayo. Tumaas pa ang kilay ni Felicia. Wala akong sinasabing ganun ha. Kain na nga tayo. Doktora, ang importante pareho natin natutunan ang kahalagahan ng komunikasyon, pagtitiwala at pagpaparamdam ng pagmamahal. Dahil hindi sapat ang salita lang. Tama ka. Yung mami mo pala, Dennis. Kamusta naman siya? Tanong ni Felicia. Okay lang si mami. Nasa resort siya kasama si dad. Alam mo naman na kapag retired na ang mga magulang natin, nagre-relax na lang sila. Sagot ng binata na tinanguan ni Felicia. How about your parents? Okay lang din. Retired na. Kaya yun, banding-banding na ang ginagawa nila. Sa tingin mo, Felicia, kung di ba tayo nag-iwalay noon, magiging masaya kaya tayo sa loob ng 8 taon? Kasi buong pamilya natin. Tanong ni Dennis na ikinahinto ni Felicia. Kung hindi tayo nag-iwalay, hindi tayo magiging matatag ngayon. Masyadong toxic ang relasyon natin nun. At hindi yun healthy, Dennis. Parang ang immature nating mag-isip nun. Kaya tayo nagkahiwalay. Busy ka palagi sa trabaho mo. Nalos wala ka na ring oras para sa akin. Tapos, ganun din naman ako. Ikaw ay wala ring tiwala nun sa akin. Sa pagiging abala mo ay akala mo, naganap na ako ng iba. Yun ang pagkakamali na nagawa ko, Felicia. Nagsisisi na ako. Pero ni minsan ba, hindi mo ako sinubukan na hanapin, Dennis? Nagsusumamong tanong ni Felicia. Nang makita niya na umiling si Dennis, ay nakaramdam ng kirot sa dibdib niya sa Felicia. Kahit yun pa ang gusto ko dati, hanapin ka. Kung patawarin ka, kung totoo mga paratang sa'yo ni mami. Ayos lang sa akin kahit napaka ng pagkalalaki ko. Dahil ganun kita kamahal, Felicia. Ngunit naduduwag ako. Natatakot ako na baka pagmamayari ka na talaga ng ibang lalaki. Kaya, kayang-kaya kong kalimutan ang lahat para sa'yo. Mahabang sambit ni Dennis. Nasa boses ni Dennis ang sakit, lungkot at panghihinayang. Maski si Felicia ay ganun din naman ang nararamdaman niya. Busy ka kasi, kaya hindi na naging sapat sa iyo mga salitang iyon na hindi mo na naramdaman pa ang pagmamahal ko. Isa pa, pinangunahan ka ng galit, Dennis. Kaya sana, Felicia, kalimutan na natin ang nangyari sa nakaraan. Gusto ko magsimula ulit tayo. Okay lang kung wala ka pang tiwala sa akin. Dahil yun din naman ang ginawa ko noon. Diba? Pinagtrabuhan ko rin naman na makuha ang tiwala mo. Ngayon pa ba ako papalpak dyan? May mga anak na nga tayo. Ani Dennis, na sinabayan pa ng pagtawa. Tama ka sa sinabi mo, Dennis. Sige, para sa pamilya natin, para sa mga bata, ay magsimula tayo. Nakangiting sambit ni Felicia.
Natuwa si Dennis kaya hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan ito. Hindi rin napigilan ni Dennis na yakapin si Felicia. Sige, Felicia. Ubusin na natin to, Dennis. Tama na yung drama. Natatawang sabi ni Felicia. Pinunasan pa ni Felicia ang kanyang mga luha. Napapasinghot din si Dennis na halatang naiyak din. Dennis, pakamalita ko na uwi. Kaya ikaw na muna ang sumunod sa mga bulilit na yon. Ani Felicia nang matapos sila sa pagkain. Yes, doktora. Pwede mo naman akong tawagan mamaya kapag off mo na. Pagod ka, kaya hindi ka pwede maneho. Baka mamaya niyan ay makatulog ka pa sa biyahe. Kawawa naman ako. Di pa kita napapakasalan ay mababiyudo na agad ako. Biro ni Dennis, kaya naman ay nasapak ni Felicia ang kanyang nobyo. Pinandilatan pa niya ito ng mata. Tumigil ka, Dennis. Sige nga, bumalik ka na sa trabaho mo. Tsupi ka na. Hinapit ni Dennis ang baywang ni Felicia at bago pa siya makapag-react ay nagawa na siyang halikan sa kanyang mga labi. Isang mabilis na halik, parang hampas ng hangin, ngunit nagbigay ng libo-libong emosyon sa puso ni Felicia. Ingat ka, Dennis. Malambing na paalam pa ni Felicia. Hinagkan pa ang kanyang noo bago ito umalis. Nakangiting pinanood lang ni Felicia ang paglalakad palayo ni Dennis. Alam niya na ito pa rin naman ang tinitibok ng kanyang puso. Kaya kahit mahirap, ay tinanggap pa rin ni Felicia si Dennis, alang-alang sa kanilang mga anak. Nang makauwi si Felicia sa kanilang condominium, malalim na ang gabi at pagod na nga siya. Inaasahan niyang tulog na rin si Dennis. Sana tumawag ka sa akin para masuntok kita sa ospital, doktora. Nadatnan niya si Dennis na nanonood sa telebisyon ng sala sa kanilang kondo. Ayokong abalahin ka, no? Bakit kising ka pa? Mahinang tanong ni Felicia. Nilapitan niya si Dennis at tumabi siya rito. Lumuhod si Dennis sa harapan ni Felicia at hinawakan ng binti niya para hubarin ang kanyang sapatos. Sinabi ko naman sa'yo kanina, di ba? Tulog naman na sila Lily at Nate. Next time siguro. Kibit balikat na saad lang ni Felicia at napahikab na siya. Salamat. Tapos ka na ba mag-dinner? Kung hindi pa painitin ko ang natirang ulam at kanin. Huwag na. Kumain na ako kanina pa. Gusto ko na magpahinga. Maga pa ako bukas, hon. Inaantok na sambit ni Felicia. Napangiti si Dennis sa itinawag sa kanya ni Felicia. Bubati na lang kita. Yumakap ang mga braso ni Felicia sa leeg ni Dennis at humilig ito sa kanyang dibdib. Maingat na ibinaba ni Dennis ang nobya niya at napailing na lamang si Dennis dahil nakatulog na agad si Felicia. I love you, hon. Bulong ni Dennis sabay halik sa pisngi ni Felicia. Hindi sasayang ni Dennis ang pangalawang pagkakataon na ito. Alam niya na napakahirap magbigay ng second chance sa mga taong nanakit sa kanila. Kaya maswerte si Dennis, may susi siya upang tanggapin ulit sa buhay ni Felicia. May kung anong pinipindot si Dennis sa kanyang cellphone dahil ka-text niya si Felicia. Pero naabala siya ng may tumawag. Jeep, may naghanap sa'yo. Sigaw ng kasama niyang bumbero. Kumunot ang noo ni Dennis. Nalilito man na lumabas din siya. Sino ba kasi ang hanap niyo mga bata? Naulinigan ni Dennis na tanong ni Joshua. Ang daddy po namin, yung kamukha po namin sa daddy Dennis. Sagot ni Lily na napatalon pa dahil sa excitement. Dennis? May kilala kami Dennis dito, Ineng. Pero ang alam namin wala pang mga anak yun. Wika pa ni Joshua. Basta po Dennis ang pangalan ng daddy namin. Siya po ang boyfriend ng mami namin pero nagiwalay po sila 8 years ago. Agad namang lumabas si Dennis para lapitan sina Lily at Nate dahil ito ang naghahanap sa kanya. Lily, Nate, ano ginagawa niyo rito? Naguguluhan na tanong ni Dennis. Hi po, inanap po namin ng daddy namin. Yung kapangalan mo, Daddy Dennis. Yumakap sa baywang ni Dennis si Lily at tiningala siya nito. Sino kasama niyo? Nagpatid lang po kami kay Yaya Aba. Umalis na rin po siya agad. Kasi akala niya ikaw po ang pupuntahan namin dito. But the truth is, ang daddy namin talaga. Mahabang sagot ni Nate. Hindi alam ni Dennis kung matutuwa ba siya o malulungkot sa narinig. Ngunit ngumiti na lamang si Dennis. Paano niyo naman mahanap ang daddy niyo? Kilala niyo ba siya? Malambing na tanong ni Dennis. Parehong niyakap ni Dennis ang kanyang mga anak. Suot pa nga ang kanilang uniforme. Dennis pong pangalan niya, Daddy. Kapangalan mo. Paano kung nasa tabi niyo pala ang daddy niyo? Paano kung nakilala niyo na pala siya? Anong gagawin niyo? Sunod-sunod na tanong ni Dennis. You mean ikaw po ang daddy namin? Kasi po, nararamdaman namin ni Lily na iba ang tingin mo sa amin, Daddy. Na parang love na love mo kami. Tapos, lagi ka po nandyan sa tabi namin.
Paliwanag naman ni Nate. Tumulo ang luha ni Dennis dahil napapansin na pala iyon ng kambal. Si Dennis lang ang hindi aware. Yes, I am. Ako ang daddy na hinanap niyo. Si Dennis Aragon. Pag-amin ni Dennis, We knew it! masayang bulalas nina Nate at Lily na ikinagulat naman ni Dennis. Higit na humigpit ang yakap ng mga braso ng kambal sa leeg ni Dennis hanggang sa hindi na nga nakabalanse pa si Dennis at tuluyan na siyang napahiga sa sahig. He's our daddy! Sigaw ni Nate at Lily. Natawa na lamang si Dennis nang pinupog siya ng halik ni Lily. We love you so much, daddy! Anggap agad ng dalawang bulilit si Dennis. Akala niya ay mahihirapan pa siya, subalit katulad ni Dennis ay nanghuhula na rin pala si Nate at Lily. Chip, anak mo? Sigaw ng kasamahan ni Dennis. Yes. Ganda at gwapo, no? Mana kasi sa amin ng mami niya. Proud na sabi ni Dennis. Talaga? Alam niyo agad kung sino ang daddy niyo? Nakataas ang kilay na tanong ni Felicia. Nasa sala silang apat at katatapos lang nila ng pananghalian. Nanonood lang sila ng telebisyon. Pambalipas oras lang naman. Yep po, mami. Kasi di ba po na Dennis ang sinabi mo sa amin noon na yun ang pangalan ng daddy namin ni Nate? Nakangusong tanong ni Nelly. Sabi nga ni Yaya Ava ay itong lalaking katabi ko ang pupuntahan nyo. At hindi niya talaga hinahanap ang totoong niyong daddy. Gusto niya lang siya na paaminin ano. Usisa ni Felicia. Tumulis ang labi ng kambal. Kung si daddy po na alam na niya kung sino kami, ay ganun din naman po yata kami, mami. Reason ka mo anak. Malapit na rin ang bakasyon niyo, Nate, Lily. Gusto niyo bang mag-out of town tayo? O doon na lang sa beach? Question ni Dennis. Napatingin naman si Felicia kay Dennis. Huwag mong sabihin na kaya ka bumalik sa trabaho mo para makapag-file ka ulit ng vacation leave mo. Nakataas ang kilay na tanong ni Felicia. Oo, ganun nga. Gusto ko rin magbakasyon, daddy. And this time po, ay kasama ka na namin. Sang-ayon ni Lily at nakangiti pa siya. Dad, gusto ko po sa beach. Patagal na po nang huli kaming naligo sa dagat. Singit ni Nate. Alright, magbe-beach tayo. How about you, Han? Pwede ka bang magbakasyon? Tanong ni Dennis. Sinapo pa ni Dennis ang pisngi ni Felicia. I can't promise pero try ko magpaalam sa head namin. Sagot ni Felicia. At kapag hindi po, ma-approve ang vacation leave mo, mami. Kawawa naman kayo baby. Hindi tayo makakapagbakasyon. Masuyong sabi ni Felicia sa anak niyang si Lily. Sana po ipayagan ka, mami, ano? First time po natin mabakasyon na kasama na si daddy. Sabat ni Nate. Ginulo naman ni Dennis ang buhok ni Nate. Alam kong tuloy pa rin ang lakad natin, Nate. Sabi naman ni Dennis. 2 linggong nakalipas at nagkaroon na ng 15 days vacation sina Nate at Lily. Sa Felicia naman ay nag-file na siya ng vacation leave at agad din namang na-approve dahil sa magandang performance niya sa ospital. Sa huli nga ay nakapagbakasyon silang magpamilya. Ngunit lingid sa kalaman ni Felicia na may sorpresa pala ang naghihintay sa kanya. Naroon din pala ang pamilya nila na ikinagulat ni Felicia. Nagkapatawaran naman na sila ng parents ni Dennis. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng paggaling. Hindi nangangahulugang pinabayaan ang pagkakamali ng isang tao na kinukonsinti mo ang kanyang kasalanang ginawa sa iyo. Kundi tinatanggap mo ang katotohanan at para na rin sa kapayapaan ng iyong puso. Isa rin ito sa paghilom ng masasakit na karanasan. Han, nasa na kayo? Bakit niyo naman ako iniwan dito sa suit natin? Nakal, simangot na tanong ni Felicia. Nasa kabilang linya, ang boyfriend niya kasi tinawagan niya ito. Lumabas ka na lang, Han. Sa cottage pa rin tayo kakain. Dali mo na dahil nagutom na yung mga bata. Naligo lang ako kanina at paglabas ko sa banyo wala na sila Nate at Lily. Ang bilis magbihis ah. Natawa lang sa kanya si Dennis. Sige na, Han. See you around. I love you. Pahabol pa ni Dennis. Itim na maxi dress ang suot ni Felicia kaya lumalabas ang natural niyang ganda. Kahit wala siyang kolorete sa mukha. Hala, ano kayang mayroon? Manghang tanong ni Felicia nang makita ang magandang dekorasyon sa paligid. Parang may magpo-propose. Itong eksena ay nababasa lang ni Felicia sa romance books, mga kandila na nasa paligid. Ma'am, pwede po kayong lumaka dyan, sabi ng isang babae kay Felicia. Magpoprotesta sana si Felicia pero marahan na siyang tinulak nito. Nahihiya si Felicia dahil baka masir ang plano ng may balak na mag-propose dito. Subalit masyadong nawili si Felicia sa kanyang mga nakikita. Kung kaya't nagpatuloy siya. Hanggang sa nakita na lamang ni Felicia si Dennis na may hawak na pumpon ng bulaklak
Umawang ang kanyang labi sa gulat. Anong trip na naman to? Pabulong na, tanong ni Felicia. Ngumiti lang si Dennis sa kanya. I just want to marry you, Juan. Let's get married. Kanya ka ba? Ang marriage proposal mo? Naiiling na tanong ni Felicia. Lumuhod din naman agad si Dennis pagkatapos ibigay sa kanya ang bulaklak. Alam ko na kasi simula pa lang natin, Han. Pero gusto ko sana yung buo na talagang pamilya natin. Just marry me, please. Pakiusap ni Dennis. Kumikislap ang mga mata nito. Yes. Sige na. Magpapakasal na agad tayo. Natatawang sang-ayon ni Felicia. Mabilis na isinuot ni Dennis ang singsing. Pagkatayo pa lamang nito ay agad nang sinakop ng mariin na halik ang mga labi ni Felicia. Napuno ng palakpakan ang paligid nila. Pero hindi pa rin naputol ang halikan ni na Dennis at Felicia. Hanggang sa nagsayawan na nga silang dalawa sa may gitna. I love you, Dennis. Nakangiting sabi ni Felicia. Halik sa kanyang noo ang sinagot ni Dennis. Minsan na tayo sinubukan na tadana. Na kung hanggang saan ang kaya nating dalawa. Na kung kailan natin yayakapin ng isa't isa. At alam ko may plano na siya. Pag-iwalayin man niya tayo, ay binigyan pa rin tayo ng isang susi para muling pagtipunin. Ang mga anak nilang sina Nate at Lily, ang tinutukoy ni Dennis na susi nila ni Felicia. Sa pagkakahiwalay, natutunan natin ang halaga ng pagmamahal at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa tamang panahon. Right, Han? Tanong ni Felicia. Humalik sa kanyang pisngi si Dennis. Yes, that's it, Felicia. Hindi rin naman nagtagal ay ikinasal agad sila at habang lumilipas ang panahon ay mas nagpatunayan ni na Felicia at Dennis na kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Na ngayon ay isa na silang mga magulang. Napahinto naman sa kanyang ginagawa si Felicia nang marinig niya ang tunog ng sirena ng ambulansya. Nagmumula iyon sa kwarto nilang mag-asawa. Oh, gising naman na yata si Baby Lalea. Ani Felicia. Nandito si Daddy, Baby Lalea. Sabi ni Dennis. Kanina ay iniwan ni Felicia na tulog pa ang kanyang mag-ama. Nasa kama ang mga ito, habang ang bunso nila ay nasa crib. Nagutom? Tanong ni Felicia. Napalingon sa kanyang asawa niya, magulo pang buhok nito at namumungay ang mata. Yes, son. Sinisip-sip niya yung thumb niya eh. Oh, 6 na buwan na ang edad ng bunso nilang anak na babae. Pinangalanan nila ito na Lalea para maging tunog daw ng pangalan na Lily. Akin na. Bumalik ka na sa pagtulog mo, Han. Humalik si Felicia sa pisngi ni Dennis bago inilipat nito sa kanya ang baby nila. Pinugpod ito ng halik ni Felicia kaya mas lalong umiyak ang munting prinsesa nila. Mom, ang ingay naman po ni Baby Lalea. Inaantok na reklamo ni Lily. Inalalayan ni Dennis si Felicia para makaupo sa paanan ng kanilang kama. Naistorbo na nga nila ang tulog ng ate at kuya nito. sorry baby. Nagutom lang kasi yung bunso natin eh. Sagot ng asawa niya. Okay lang po, Daddy. Sumiksik sa gitna nilang kambal at hinalikan ng noo ng nakababatang kapatid. Bumili lang ng bahay si Dennis para sa kanilang pamilya at syempre, nag-ambagan sila mag-asawa dahil nagtutulong-tulungan sila. Itong baby natin, mabilis din itong lalaki Nate, Lily. Kasi takot-takot niya sa gatas ni Mami oh. Sambit ni Dennis. Marahan na pinisil pa nito ang matambok na pisngi ng kanilang anak. Really, Daddy? May kalaro na ako niyan? Masayang tanong ni Lily. Ang maliit na kamay ni Lily ay humahaplos sa buhok ng nakababatang kapatid dito. Yes baby. How about me, Daddy? May kalaro din po ba ako? Singit ni Nate. Of course, nandiyan ang kakambal ng bunso natin son. Sagot naman ni Dennis. Ngumiti lang ito sa ama. Habaan niyo lang ang pasensya niyo sa baby sister niyo. Ha? Lily, Nate. Yes po, Mami. Love naman po namin si Baby Lalea. Chorus na sagot ng dalawang bulilit. Na kahit minsan, ay iniisturbo ang tulog natin. Sabat pa ni Dennis. Okay lang po, Daddy. Sagot naman ni Lily. Isang masayang pamilya na ang mayroon si Felicia. Nagkasakitan man sila noon ni Dennis ay sa huli ay nagkaroon pa rin sila ng happy ending. At doon na pagtanto ni na Dennis at Felicia na kapag nagmahal ka ay dapat may tiwala ka rin. Na hindi lang basta pagmamahal ang ibibigay mo. Isang tiwala na hindi magagawang sirain ang relasyon ninyo. Minsan, ang tadhana ay mapaglaro din naman. Iyong pagtatagpuin kayo ng mahal mo sa buhay at ito pa rin ang nagiging dahilan kaya kayo nagkahiwalay. Ngunit ang pag-ibig at alaala ay nagpapalapit sa ating muli.
Sa bawat paghiwalay, may bagong pagkakataon para sa pagkakaisa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga